Nagsasanib puwersa uli ang mga transport group na Manibela at Piston para magsagawa ng transport strike sa Lunes, April 15. Ayon sa dalawang grupo, muli silang magtitipon sa University Avenue sa Diliman para sa caravan at saka tutungo sa Menjola o sa EDSA Shrine. Nasa 80,000 hanggang 100,000 umano na mga miyembro ng dalawang grupo ang lalahok sa transport strike sa buong bansa. 2 araw silang magsasagawa ng tigil pasada habang ang natitirang araw ng Abril ay gugugulin sa pagsasagawa ng mga programa at kilos protesta upang tutulan ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Nanindigan naman ang Manibela at Piston na bibiyahe pa rin sila pagkatapos ng deadline ng franchise consolidation sa April 30. Tatakbo kami dahil ang sabi ng Kongreso lang ang pwedeng magtanggal sa aming mga prangkisa. Tatakbo at tatakbo kami kung huhulihin nyo kami. Kami na mismo ang lalapit sa inyo sa opisina ng LTO at LTFRB. Ibabalagbag namin dyan yung aming mga jeepney. Hindi ho kami natatakot na kayo ay manghuli sa amin. Kayo po ang matakot. Sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon, sinabi nitong wala na talagang extension ang deadline ng franchise consolidation. Nakasaad sa PUVMP na kapag hindi nakasama sa kooperatiba ang mga jeepney bago ang deadline, automatic na mapapasuna ang kanilang prangkisa at hindi na papayagan pang makapamasada. Iginihit naman ng Piston na kaysa palitan ng mga imported na modern jeep ang mga traditional na jeep, ay tulungan na lang ang mga local manufacturer na gumawa ng modernized unit dito sa bansa para makalikha ng trabaho para sa mga Pilipino. Suportahan po natin yung mga local industry, ang gawang Pilipino upang sa ganon hindi makapasok itong mga foreign investor na mga dayuhang minibus. Kapag ganyan ang sitwasyon, lilika ng maraming trabaho dito sa ating bansa. Kumpiyansa ang LTFRB na hindi naman umano mapaparalisa ng dalawang grupo ang mga biyahe sa Metro Manila kahit 2 araw pa silang magtigil pasada. Nagbabala naman ang ahensya na tatanggalan ng prangkisa ang mga jeepney na sasali sa tigil pasada. Pag nakita ho namin yung mga jeepney nila, pwede ho namin silang tuluyan na hong tanggalan ng prangkisa. Dahil meron hong mga iba pa na may prangkisa pero tila sumasama sa mga grupong ganito. Sa datos na inilabas ng Department of Transportation o DOTR, nasa 77.67% na ang consolidation rate sa buong bansa as of April 1, 2024. At bagaman mayroon pang natitirang mga unit ng jeepney na hindi nag-consolidate, ayon sa LTFRB, hindi naman mawawalan ng masasakyan ang mga commuter pagkatapos ng deadline sa April 30. Very, very confident po kami na may masasakyan po ang mga pasahero by May 1. And by May 1 ho, may mga itinalaga na rin po kaming rescue buses in the event ho na may mga areas na kulangin po. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.